700 Club Asia. Sali na sa aming usapan on your social media account. Gamitin lang ang hashtag TSCA Blessing. Ngayong Semana Santa, isang blessing ang ating bakasyon. Muli nating masasaksiyan ang iba't ibang Holy Week tradition. Pero ano ang tama at ano ang maling tradisyon? Alamin natin. Ang pagdiriwang ng Holy Week o Semana Santa ay kaugaliang nakaukit na sa bawat Filipino. Iba't ibang sakripisyo ang isinasagawa ng mga Pinoy upang di umano'y mahugasan ang kasalanan. Nariyan din ang pagpapako sa krus ng mga deboto upang di umano'y maranasan ang uri ng pagkamatay ni Jesus. Ayon kay Father Archie Quiriba, may mga tradisyong isinasagawa sa Semana Santa ang pwede ng isang tabi o di kayo dapat nang baguhin. Talagang wag dapat gagawin yung ipapako pa sa krus yung ibang mga dyan sa Bulacan at iba pang mga probinsya. Mama, that's terrible. Huh? Imagine, you are the temple of the Holy Spirit and then ipapako mo ang iyong kamay at paa. I mean, they literally do it. So I call that what an insult to the finished work of Jesus on Calvary. Hindi tama yun eh. Sa mga naniniwalang di dapat maligo pag Biyernes Santo, may paalala rin si Father Archie. Maligo na kayo, Diyos ko. Ibig sabihin, whom the sun sets free is free indeed. No? So, stop living in condemnation, my dear friends. We are now in the new covenant of grace. Ngunit may mga tradisyon naman tuwing semana ang nararapat tulad ng pabasa. The reading of the Word of God, kahit nasa mahabang seremonya yan, I think it's very, very good. We can retain that, plus the preaching of the Word of God. Then people will be blessed. Sila na rin ang makakakita na dapat nang makalaya ka na dyan sa mga tradisyones na yan. Para naman sa mga nagbabalak mag-out of town ngayong Semana Santa, heto ang paalala ni Father Archie. Don't forget to be in touch with the Lord, to read the Word of God, and to have a genuine relationship sa ating Panginoon. Alam mo, Alex, it's amazing. Sometimes God really ordains na magkaroon tayo ng mga pause sa ating buhay. Yung mga times to reflect, and I think one of the things also is that Jesus asked us to remember His death. Diba? Hindi naman niya sinabing, paalalahanin mo yung aking birthday. Hindi naman niya sinabi yun, diba? Ang sabi niya, do this in remembrance of me. At hindi sinabing, gawin niyo yung ginawa kong pagpapapako. Yes. That's right. So, parang the Holy Week celebration is not only a time to have vacation, diba? But also to have self-examination. Diba? Pero napakaganda ng sinabi ni Father ba yung pastor? Yeah. Father Archie Quiriba. Yes. Kasi sa totoo lang po, hindi po ini-encourage ng Bible na gayahin natin yung pagpapako sa krus. Kasi po, Jesus Christ was our high priest. Minsan lang po niya ginawa yon para sa buong sangkatauhan. So kung uulitin pa po natin yon, sabi nga niya, it's an insult. So one time lang po, hindi na po kasi ulit magpapapako ang Panginoong Jesus para iligtas ka pa ulit kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan. It's once and for all. At yung pong mga sinasabi nga, yung penitensya, no? Hindi na po natin talaga kailangan yun. Katulad nga yung sinasabi ko, no? Yung mga prosesyon na kinakailangan para makalapit kay yung mga nasusugatan, yung buwis buhay, hindi po kalooban ng Panginoon yun. Yun ay mga tradisyon. So ang gusto po ng Panginoon yung galing sa puso, no? Hindi yung katulad nung meron ako na interview kasi, bakit ka nagpapanata ng ganyan? Tuwing mahal na araw po kasi pero babalik ka ulit doon sa ginagawa mong opo, kaya alam mo yun. So once and for all, isuko po natin ang buhay natin sa Panginoon. Yun po ang tinitingnan ng Diyos. Ama namin sa langit, salamat po. Sapagkat, Lord, ang issue dito, Panginoon, tunay na pagbabago.
Hindi po kami kayang iligtas ng sino mang tao o anumang bagay sa mundo. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang makapagliligtas sa amin sa pamamagitan ng ginawa niyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na bumuho sa krus ng Kalbaryo. Doon niya kami nilinis, Lord God, para ma-reconcile sa ating Ama sa Langit. Panginoon, salamat po sapagkat hindi na po namin kailangan gumawa ng performance, magpakabuti para mahalin mo kami, kundi yung gagawin namin, Panginoon, tanggapin ka namin sa aming puso ng buong katapatan, na ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang hahayaan namin na siyang lumukob sa amin at magbago sa amin. Sapagkat ganang sa amin, Panginoon, kung wala ka, wala po kaming magagawa. At ang iyong katwiran ang siyang ibibigay mo sa amin. Ang iyong kabanalan ang ibibigay mo sa amin. Hindi na po ang ganang sa amin, kundi sa inyo. Kaya Lord God, itong Semana Santa, salamat po sa katotohanan that you make us your new creation. Mga bagong nilalang na kami. Dahil isinuko namin ang aming buhay sa iyo. Namatay na kami kasama niyo, Panginoon. At muling nabuhay dahil ikaw ay Diyos na buhay. Lord God, salamat po. Tagsisisi kami sa aming kasalanan. I invite you into our hearts. And you be now the master of our lives. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, that's the greatest blessing you've received from the Lord. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pinakamahalagang desisyon. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. At Sun number 0925-300-3000. Please text us your eternal blessing. Our texting instructions are on your screen. Kabi-kabila ang mga sakuna, giyera, kaguluhan at persekusyon sa mga Kristiyano ang ating nasaksihan at patuloy na nasasaksihan sa buong mundo sa kasalukuyan. Nariyan ang nangyaring marahas na pagpatay sa isang moske sa New Zealand na ikinamatay ng 50 katao. Nariyan rin ang patuloy na paglaban sa teroristang grupong ISIS. Dito sa Pilipinas, nariyan ang ating kasalukuyang nararanasang tagtuyot at problema ng kahirapan. Nasa kabila ng pagiging isang bansang hitik sa likas na yaman, ay maraming Pilipino ang naghihirap. Ito na nga ba ang senyalis ng katapusan? Ang panahon na nga ba natin ang itinuturing na huling araw o last days? Para sa Hudyo at founder ng Behold Israel Ministry na si Major Amir Sarfati, lahat ng mga kaganapan ngayon sa buong mundo ay bahagi ng mga propesiya na naisulat sa Biblia tungkol sa katapusan. So you can clearly see that the situation today, as of 2019, is more accurately described in the Bible than it's described in today's newspapers. And I think that we're watching and we're witnessing an unfolding of fulfillment of Bible prophecy like no other generation since the time of Jesus. Klaro ang mensahe ng Diyos. Muli siyang babalik at sa kanyang pagbabalik, tayong mga tao ay huhusgahan. Subalit gaano nga ba kahanda ngayon ang mga tao? Sinasabi sa Matthew 24:30-31, pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Hindi dapat ipagkibit balikat lamang ang mga nagaganap sa ating paligid, lalo't ang mga ito ay nasusulat na magaganap sa huling mga araw. Ang dapat nating gawin ay ang pananaghoy sa Panginoon at pagtalikod sa makasalanang pamumuhay. People need to make their decision. And the urgency of the time is not only to, as a believer, to prepare for His coming, but as a non-believer, to understand that you must change your life.
He is calling all men everywhere to repent. Sa panahong ito, may mahalagang papel na gagampanan ang mga Kristiyanong Pilipino, lalo na sa pagpapakilala ng magandang balita ni Kristo na hatid ay kaligtasan. The Philippines has strategic location and also has a strategic spiritual role. Let's face it, everybody around the world needs the Philippines. They are everywhere. I always say to people, this is the commando force that God is using in order to, if you want to send a message to the whole world, come to the Philippines, talk to the Filipinos, it will go to the whole world. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Ngayong Semana Santa, isang blessing ang ating bakasyon. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa aming episode ngayon, saan matatagpuan ang mga pasyalang ito? Is it A, Baguio? B, Bulacan. O C, Batangas? Itawag mamaya ang inyong sagot sa aming hotline 7370700. Kaya kopyahin o picturean nyo na ang number na naka-flash sa inyong TV screen. Again, that's 7370700. O mag-text ng Tuesday promo, space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. Sa number 0925-300-3000. Only the 7th caller at 7th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, sabay-sabay nating silipin ang kagandahan ng lugar na yan. Ikaw bata kang ilang beses ko masasabihin sa'yo na huwag ka magkakalat ha! Pilat, featuring Sanya Lopez, struck the hearts of millions of viewers nationwide. Napaiyak po ko sa napakagandang storya ng Pilat. Thank you po for making programs like Tanikala. It is so inspiring. Bilib ako sa lakas ng loob ni Teresa. Sa kabila ng lahat, natuto pa rin siyang bumangon. A DVD of this telemovie will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your gift will help us produce more true-to-life stories of people freed from the bondage of addiction, brokenness, abuse, and many more. Create an impact where it matters. Call now and be a CBN Asia partner today. Abogado yung piniktima mo. Sigurado ka ba makakalaya ka rito? Oy, may bisita tayo! Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw sa labas, magnanakaw hanggang sa loob. Didalundan na. Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? Sadyang mapaglaro sa mga salita at bokabularyo ang mga Pinoy. Kapag sinabing nangangamote ka, ibig sabihin walang alam. Kapag naman balat sibuyas, sensitive o matampuhin. Kapag naman nasabihan kang labanos, ikaw daw ay maputi at may makinis na kutis. Pero alam nyo ba na may mga pagkain na kahawig ng mga bahagi ng ating katawan? Di lang yan. Ang mga pagkain ito ay mismong pagkaing makakatulong upang maging malusog tayo. Ayaw mo maniwala? Etong sample. Kapag hiniwa mo ito sa gitna, kahawig nito ang korte ng ating mga mata. Pero alam nyo ba na ang carrots ay punong-puno ng beta-carotene at mga vitamins na makakabawas sa tsansang magkaroon ng macular degeneration o tuluyang pagkawala ng ating paningin? Heto pa, ang walnut na paboritong inilalagay sa mga cake at pastries na tinatawag ding brain food ay korteng utak ng tao. Pero di lamang sa korte nito, kundi dahil sa omega-3 fatty acids na makakatulong sa pagiging healthy ng ating mga utak. Wow! Ang mga tangkay ng celery na paboritong ilagay sa sopas at pansit ay kahawig ng ating mga buto. Pero ang mga tangkay na ito ay mayaman sa silicone na ating kailangan upang maging matibay ang ating mga buto. Hanep!
Sino ba namang di pa nakakakita sa atin ng kamatis na paboritong sausawan at panlagay sa sinigang ng mga Pinoy? Pero kapag pala hiniwa ito sa gitna, makikita ang mga chambers o compartments na kahawig ng ating mga puso. Ang kamatis ay mayaman din sa lycopene na nagpapaliit ng tsansang magkaroon ng heart diseases ang mga taong kumakain nito. Ang sibuyas ay binubuo ng maraming layers na katulad ng ating mga balat. Pero alam nyo ba na ang extract o katas ng sibuyas ay nilalagay sa mga produktong ginagamit sa pagbabawas ng ating mga pekas? Madalas nating makita ang mushroom sa mga pagkaing Chinese na talaga namang popular din sa mga Pilipino. Ito ay may hugis na katulad sa ating mga tenga. Ngunit sinong mag-aakala na ang mga kabute ay mainam na antibiotic upang bumuti ang ating pandinig, pampalakas ng ating immune system at pumipigil sa pagtubo ng mga tumor sa ating katawan. Talagang kahanga-hanga. Nagkataon man o sadyang nilikha ng Panginoon sa ganitong paraan, ang mga pagkaing ito ay ipinagkaloob sa atin upang mapakinabangan, magkaroon ng malusog na pangangatawan at buhay na pangmatagalan. Patunay na ang ating Diyos ay mabuti, malikhain at talaga namang amazing. Come join us this summer as we bring you to the world of performing arts with children's theater, musical theater for kids and teens. Be part of the crew with toddlers, hip-hop, street dance for kids and teens. Power up with modeling, public speaking, and hosting. Step it up with Playhouse and Summer Stock Kids. Trumpets Play Shop. Enroll now. Dating drug addict at nagtutulak ng droga, ito ang naging buhay ni Robert sa loob ng 20 taon. Nang mapasok sa rehab at nalumbalik sa Diyos, nagawang talikuran ang kanyang adiksyon sa droga. Ipinangako sa sariling gagawin ng lahat upang maiparana sa iba ang pag-asang natanggap mula sa Diyos. 5 addict kami, 5 former addict. We decided to try out to open another rehab center to cater to people na katulad namin na biktima. Pagka ikaw ay gumaling, kailangan para ma-maintain ka na hindi gagamit ulit, ituro mo kung ano itutunan mo. Yun, sabi natin, pay it forward. Ito ang Damascus, ang rehab na itinayo sa pangunguna ni Robert. Katugunan ito sa kanyang pangakong makatulong sa mga drug addict. Isa si Rodel sa mga tinutulungan ngayon ni Robert. Gaya ng kanyang mga magulang, nalulung sa droga si Rodel. Kasi una, pinangangaralan din po nila kami. Yung mga staff, kung ano yung gusto nyo kasi hindi naman daw silang kami ang may hawak ng kung gusto namin magbago. Bagamat pinatigas na ng lansangan, ang mga tato sa kanyang katawan ang sumisimbolo sa katotohanang nais pa rin ni Rodel na magbago. Minsan kasi malungkot ako eh. Umiiyak na lang. Alam mo matapang pero iyakin, ganun. Sa akin ayoko na pong balikan kasi una-una doon na nasira yung pamilya namin. Nagkaiwalay kami dahil nga doon. Sa pagbibisyo lang. Siyempre minsan gusto ko naman din kahit paano mabago na may makita mang may nagbago sa buhay namin. Kahit isa lang. Basta gawin mo kung ano yung tama, God will provide for you. Ngayon, for the past 16 years, wala pa rin kaming pondo. Wala pa rin kaming regular source of income. But we have survived. Before, we were only helping yung mga recovering addicts. Now, yung mission namin has grown. Di lamang nagtapos ang pagtulong ng Damascus sa mga adik sa droga. Si Aling Imelda ay dating magugulay. Ang asawa niya di makapagtrabaho nang dahil sa karamdaman sa puso. Dagdag pa sakit pa ang basta na lang iniwang kay Imelda ang apo upang siya na ang magpalaki. Ay talaga akong mahirap. Upang matulungan ang pobreng lola, binigyan ng trabaho ng Damascus si Imelda bilang mananahi. Kumikita ng mahigit 300 piso si Imelda araw-araw. Mas mataas ito kaysa dati niyang hanap buhay na umaabot lamang ng 200 piso. Nasimulan lamang sa pag-asang naranasan ni Robert na nagmula sa Diyos kung kaya't napakarami pa ang natutulungan ng Damascus. Ang kanilang paniniwala, ang himala mula sa kabutihang naranasan, dapat ipasa sa iba. Pagkalinga, pag-aruga sa inyo, hindi naman namin gagawin niya kung hindi nasa amin ng Diyos eh. Kasi hindi naman kita kang mag-anak eh. Bakit ko aakuin yung problema mo? Pero since God loves you, that's why we are here. And He's giving an opportunity to go back to Him.
Alam mo, naalala ko yung verse na, yung kung ano yung comfort na natanggap natin kay Lord, di ba? Yun ang comfort na gusto nating ibigay dun sa iba. So siguro yun ang nangyayari sa buhay nila, no? The former victims, alam nila yung consequence ng paggamit sa droga, And so gusto nilang alalayan yung mga victims, present victims, At saka ako, Felici, naniniwala ako na yung lahat ng mga rehabilitation efforts, kapag wala pong halong spiritual, pag hindi natin dinala kay Lord, hindi po magtatagumpay yan. Kasi ano po yan it's a battle in your mind, no? Between the forces of evil and darkness. So, yung malulung ka, gusto ng kaaway yan So, kailangan mo dyan panalangin, kailangan mo dyan pagsuko sa Panginoon. At higit sa lahat, talagang kailangan mo dyan pananampalataya. Yes, kasi sabi nga sa salita ng Diyos, apart from me, you can do nothing, sabi ni Lord, And it's only when we surrender our lives to God, na binibigyan niya tayo ng power to overcome temptation, to overcome all of these vices, na parang imprison us, Kaya kailangan lumapit tayo sa Panginoon because He is the one who will deliver us. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat at nasasabi sa iyong salita na nothing can separate us from your love. Kahit ito pong bisyo na aking struggle, Lord, this cannot separate me from your love. Salamat, Panginoon, na ang grace mo is greater, Lord God. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas na makalaya. Lord, bigyan mo ako ng wisyo to put you first in my life, Lord. Para yung mga decision ko, Lord, ay kalugod-lugod sa inyo. Panginoon, tulungan mo ako na makita ang kamay mo, ang patnubay mo sa oras na ito. Lord, ikaw ang kailangan ko and nothing else and no one else. I know, Father, that nothing is impossible with you at matutulungan mo akong makalaya. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako that those you set free will be free indeed. Lord, I just surrender my life to you and trust na ikaw ang aayos para sa aking ikabubuti and for your glory. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Every big thing starts from something small. And the big impact you're seeing traces back to your simple gesture of giving. Never underestimate the impact you have on someone else's life. For your donation of 500 pesos, this gift will be yours. Make a difference where it matters. Join us in our mission. Partner with us. Uy, kuya, kailan mo ba rin? Nagsisikap tayo. Wala tayong inaagad pero tuloy-tuloy yung dagok ng buhay natin. Sabi sa Biblia, habang nabubuhay tayo sa mundo, ay makakaranas tayo ng problema at bigat. Feel the heat? Feel the beat. It's summer. Tara na sa summer capital of the Philippines, ang Baguio. Kilala ang Baguio City dahil sa iba't ibang pasyalan dito. Isa na rito ang Burnham Park. Ang Burnham Park ay ipinangalan mula kay Daniel Hudson Burnham na siyang gumawa ng orihinal na itsura ng syudad. Tampok sa lugar na ito ang mga nakakaingganyong gawain tulad ng pagbibisikleta at pamamangka sa lagoon na siguradong magtatanggal ng pagod. Kung gusto mo namang makita ang mga naggagandahang pine trees ng Baguio City, tayo ay pumunta sa Camp John Hay. Perfect ito for relaxation and reflection. Puntahan naman natin ang The Mansion. Itinuturing bilang official summer residence of the President of the Philippines ang nasabing mansyon. Sa loob nito ay isang maliit na museo ng mga iba't ibang memorabilia at sining ng mga nakalipas na pangulo ng Pilipinas.
At kung pagod ka ng mamasyal, pwedeng magpahinga o mag-unwind sa Camiseta Hotel. Makikita rito ang mga kakaibang disenyo at mga dekorasyon na siguradong mapapawaw ka sa sobrang ganda. Ilang minuto lang mula sa Camiseta Hotel ay pwedeng mabisita ang Diplomat Hotel na itinuturing na isa sa mga historical places sa Baguio City. Dati itong rest house at seminaryo ng mga pari at madre. Kalaunan ay naging paaralan ito na ginawang hotel. Matapos ang World War II, ang pinsala ng binomba at nasunog na Diplomat Hotel ay naging tanyag na historical site. Sa ngayon, ang Diplomat Hotel ay nagsisilbing venue ng iba't ibang pribadong okasyon. Hindi rin magpapahuli sa ganda ang Botanical Garden ng Baguio City. Sa ngayon, tinatawag ito bilang Centennial Park dahil 100 taon na ang Baguio City. Maraming iba't ibang uri ng halaman at bulaklak ang makikita rito. Tunay ngang kamangha-mangha ang mga nasabing lugar sa Baguio. Perfect for bonding and picture-taking, pero habang namamasyal, huwag nating kaligtaang to pause and reflect the goodness of God hindi lamang sa nasabing lugar, kundi maging sa ating mga personal na buhay. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa aming episode ngayon, saan matatagpuan ang mga pasyalang ito? Is it A, Baguio? B, Bulacan? O C, Batangas? Itawag mamaya ang inyong sagot sa aming hotline 7370700. Kaya kopyahin o picturean nyo na ang number na naka-flash na inyong TV screen. Again, that's 7370700. O mag-text ng Tuesday promo, space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. Sa number 0925-300-3000. Only the 7th caller at 7th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! Sa buhay, blessing ang pamamasyal. Blessing ang mga kaibigan at pamilya. Blessing ang ating kalusugan. Pero ang isa sa pinakamagandang blessing is to bless the Lord. Tama. King David wrote this in Psalm 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. Verse 4, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Wow! There are blessings in blessing the Lord. So keep blessing the Lord and be a blessing to others as well. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. See you next time. If you are a Christian and you have depression, you lack faith in the Lord. Totoo yun? Is that true? Of course not, because depression is more on the mental thinking. You have to analyze what's really causing your depression. Do you have nutritional deficiency, which is really the main cause of depression? Eat as much steak as you want. Eat lots of chicharon.